Yo, what's up mga par at magandang umaga sa inyo at muli Sunday vlog tayo mga kapar, no? Time check natin mga kapar, no, is 8:35 mga kapar at ano ngayon mga kapar, no? July 19 mga kapar, no? Linggo mga kapar at yung mga kapar, bibis na ako pala mga kapar, no? At maliligo at pag-ganto ko is nakabisa tayo ng mga kapar, no? At pero pa inaantay, tara mga par, yung mga par, no? Dito na ako simba mga par, no? At dito na ako nagan ulit. Dito na kayo patuloy mga par kasi nagmamadali na kami, no? At yun nga, wala si mama mga kapar, kaya ako yung mag-asikaso dito mga kapar, no? At yung bibi na sama daw siya, ako mag-asikaso dito mga kapar, no? Kaya yun, nagmadali na ako mga par pagkas kumaligo. Punta agad dito na sobrang pagmamadali. At yung mga par, dito si father mga par, no? Yung mga par, update ng simbahan, no? Bali may lababo na nga pala mga par, no? Dati wala yan, ano pa yung mga par, no? Maskip pa dito, no? Kaya malawak na dito mga par sa inyong ano ni father, yung mismong kwarto, no? At ito yung CR, ito yung kwarto ni father. Ito yung mga par, asikaso lang ako dito mga par, no? Ayusin ko na yung ampli at yun na mga par, mamaya na ulit. Yep. Surprise. Mga kapatid, sa linggong ito ang mga pagbasa ay tumutukoy sa pagpapakumbaba at ang mabuting binhi na inihasig ng Panginoong Diyos sa bawat isa. Ang talinhaga ng damong inihasig sa palayan ang sagot sa ating katanungan sa buhay. Ang kabutihan lamang ay inihasig ng Diyos. Ang kasamaan ay nagmula sa kapusukan ng tao ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Matiyagang naghihintay ang Diyos ng tamang panahon bago kapasin ang palayan. Nagtitimpi sa mabagal na paglago at nagbibigay puwang sa sinuwang nagkasala upang magsisi. Hilingin natin ang biyayang maging mapagtiis sa kahinaan ng ibang tao at dinggin ang tawag ng Diyos upang mapanibago ang ating mga puso. Upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, hati na mula ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkukulang sa Diyos at sa kapwa, at ito'y hinga natin ng kapatawaran. Inyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang pagpapayag ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, inilahad ni Jesus ang kalinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. May isang taong naghasit ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasit ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkabuhay, lumitaw din ang masamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayan at sinabi rito, "Hindi po ba't mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubulutin po ba namin ang mga yun?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan ninyo lumago kapwa hanggang sa anihan. At pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ikunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigis-bigisin upang sulugin. At ang mga trigo'y inyong ikunin sa aking kamali." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Salamat sa Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po mga kapatid sa ating Panginoon. Magandang umaga din po, Father Marshall. Katulad po ng mga nakaraang linggo,
may kahalintunan po ng konti ang ating ibanghilyo ngayon. Sumalit bago po yan, ano po ang masasamayan natin dito sa unang pagbasa na kung saan ay hango sa aklat ng karunungan sa lumang tipan. Dito po, sa pagbasa ko po sa pagbibigay ng pagkain natin ng mga pagbasa, ay napagpagpatuto po ng inyong likod na ipinapahayag dito sa unang pagbasa ang katangian ng Diyos. Ang katangian po ng Diyos ay ipinaliwanag dito sa aklat ng karunungan. Sapagkat ang karunungan po nagmumula sa Diyos. Dito ba? Amen po ba? Amen. Lahat ng karunungan ay nagmula sa Diyos. Sapagkat Diyos ang pinakamalulong sa lahat. Kung isa-isay natin, ang Diyos daw po, ang kanyang lakas ay nagmumula sa katarungan at maaari kang magpakita ng habag kaninuman sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ang Diyos po ay nagpapakita ng habag sa lahat natin, sa lahat ng ating kapwa. Nagpapakita ng habag at kalakasan. Ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan. Yung po mga nag-aandap-andap ang pananampalataya, ipinamamalas po ang kalinawan ng kanilang pananampalataya sa mga nag-aalinlangan. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang ganap sa kapangyarihan. At pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangas na hindi kapansinin. Pagkamat alam na po ng iba, kung mayroong taong naunawaan ang kapangyarihan ng Diyos at ayaw pansinin, may kalalagyan siya po sa Diyos. Ayaw po dito siya sa unang-una sa sinabi sa lumang tipan. Ang sinumang nakatatalastas, ngunit nangangas na hindi kapansinin, ay parurusahan ng Diyos. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahangagin ka kung humatol. Kahit makapangyarihan po ang Diyos, hindi po niya inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat siya po ay parehas kung humatol. Makatarungan, humatol ang Diyos. Walang hanggan ang kapangyarihan at mahapagin kung humatol. Maaari mo kami parusahan kailanman itigil mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong kahinahunan at pagtitipid. Kaya po, mayroon din pong kasabihan sa ibang sulat, sa pananampalataya na yung inaakala ko ng ilan na hindi dadating ang Diyos, mayroon pong paliwanag pa rin ang banal na kasagatan. Pagkat nagtatagal, hinahayaan po ng Diyos na magtagal pa ang kanyang pagbabalik sapagkat tayo po ang mga tao ay dinanais ng Diyos na magbalik loob at magsisi. Amen po ba? Gusto po ng Diyos ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya at magsisi ng kasalanan. Kaya po, natatakalan na ang Diyos ay bumalik. Kung halimbawa, tatating na ako ng 6 months, o hindi pa paano po yung natutulog na walang kamalay-malay. O hindi na mabibigyan ng magmatulong ang kapagsisi. Kaya, isipin po natin, kaya nakatagalan yung tinatawag na pag-uun o yung pagdating ng Panginoon sa Kristo. Ay mabuti nga po at natatagalan dahil ang lahat po ay binibigyan niya ng pagkakataong, pagkaliglob at pagsisi. Ganon po ang Diyos. Sa pamagitan ng ginawa mong yan ay itinuturo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. O kung ang Panginoong Diyos po ay binibigyan pa tayo ng mga pagkakataon na tayo ay magsisi, maging maawain din po tayo sa ating kapwa. Sa ganun po, lahat po tayo ay magtutulungan upang makasama po sa kaligtasan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang inyo pong likod, lahat po ng tinawag ng Panginoon para sa ganito paglilingkod, wala pong isinasapirang mga tao. Lahat po ay itinuturing namin na lahat ay magbalik loob at iligtas ng Diyos sa kapahamakan. Wala pong hinahangat ang likod ng Diyos na mamatay ka na sana o kaya tamaan ka ng tingad. Wala pong ganun. Walang ganun. Ang lahat po ng tinawag ng Diyos sa paglilingkod, sa tungkulin, ay binibigyan ng pagkakataon na ipanalangin po ang lahat.
binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. O ito na ako, ibinagti ko lang pa rito. Binibigyan ko ng Diyos ang kanyang mga anak, ang lahat ng mga tao ng pagkakataong makapagsisi. Mga kapatid, kaya po, kailan pa tayo magbabalik loob at magsisi sa Diyos? Kung kailan po tayo may problema, kung kailan tayo may mga karamdaman, ang lahat po, ang piling po sa atin ng Diyos, lahat po lahat ng oras, tayo ay dapat manalangin at magbalik loob sa Diyos. Yung pamagitan po ng ating panalangin gabi-gabi, kasama po sa ating panalangin, yung tayo po ay nagsisisi ng kasalanan natin at humihingi po tayo ng patatawaran sa Diyos at nagpapalik loob po sa Diyos yun. Yun po ay ginagawa natin gabi-gabi sa ating pananalangin. At sa pag-umaga po, bago tayo magpunta sa ating mga tungkulin, mga hanap buhay, ay pamanalangin po tayo na upang tayo ay gabayan ng Diyos sa maghapon nating pagtatrabaho. Ganun po yun, mga kapatid. Dito po sa pangalawang pakasa, kung ano po ang gusto sabihin ni San Pablo Apostol na sulat na isinulat niya mula sa aklat ng taga-Roma. Ang sabi po rito, sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy pa rin kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating gabay. Ang kapatid, tayo po mga tao ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Magamat tayo po unang isilang ay ilang na po tayo, inulit-ulit ko na itong sabihin sa tuwing tayo nagtitinabita sa ganitong gawain, tayo po ay may kaakibat ng banal na Espiritu na ilinagay na ito. Inilang na sa atin ng aming pabuhay mula nga sa sinapupunan ng ating nanay at pagdating natin sa sanlibutan, may langkap na po tayo ng Espiritu na Diyos. At ito po ay pinatagdagan sa pamagitan ng ating mga mabuting gawa ng ating mga pananalangin, iatitipay po ng Diyos ang ating Espiritu at iatitipay ang ating pananampalataya sa Diyos. At sapagkat ang ating pong Espiritu ay nanghihina kung tayo po ay walang ginagawa anuman. Kung hindi po tayo nananalangin, kung hindi tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa, humihina ang ating Espiritu hanggang tayo po ay masadlak sa pagkakasala. At yun po ang ayaw ng Diyos. Kaya, kung tayo po ay nananalangin gabi-gabi sa paghingi ng tulong ng Diyos, yun po ay nagsisilbing nutrients, vitamins ng ating kaluluwa upang tayo po ay manatiling malusog na nakaugnay sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi ko ito, ni San Pablo Apostol, mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. O ipinaliwanag po ni San Pablo na tayo ay tinutulungan ng Espiritu sa ating kahinaan. Ito po mga kapatid ay sa pamagitan ng ating mga pananalangin. Tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Okay. O palibasa tayo ay natural na tao, may kahinaan. Hindi raw tayo marunong manalangin ng wasto. Sabi ni San Pablo. Kaya ang Espiritu Santo ang lumuloob para sa atin sa paraang hindi makagawa ng pananalita. Kung tayo po ay magamat, alam na natin na ang tao ay mayroon mga kung tinatawag na mabukadora. Ang tao niya ay mahusay panalumati. Kailangan may competition na competition sa mga panalumati, yung mga ito, sinusubok ng kanilang advisor sa pamagitan ng mga speech, kaya may competition sa kanya. May mga piligyan ang bawat individual ng mga kapangyang magagaling sa talumpati, sa speech, sa bukadora. Kaya po, ganun din po sa pagtawag natin sa panalangin, meron po medyo hindi na uuusahan ng pananalita sa pananalangin. Katulad ng sa tuwing kami po ay nag-rorosaryo ni Nanay Lynn, pagdating na sa self-idea na pananalangin yung hindi na natin binabasa, kapag nananalangin ng self-idea mula sa sariling kaisipan, hindi na umubusan ng mga pangungusap sa pananalangin si Nanay Lynn. Palakpakan natin ang Panginoon. At yan po ay bigay ng banal na Espiritu sa Kanya. Yan po ang sikapin natin mga kapatid na tayo ay mabigyan
ng banal na Espiritu nang hindi mag-uusap usap sa tuwing ayon-ayon na nananangin. At sabi pa po rito, tayo yung mabubuting tribo na inihatid ng Panginoon at yung masasamang damo na gawa ng kaaway, huwag tayong makalala doon sapagkat yung mga pasaway na tao na gumagawa ng kaalis-waswasan lalo na sa kamahalang gobyerno. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang maraming makapangyarihan, ikaw ang banal ng tanang kabananan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu ay gawin mong banal ang mga kalong na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat bago niya pinagtisang pusang loob ng aming handog ay dumampot siya ng tinapay, pinasalamatan kama, pinaghati niya yun at tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Sa tuwing kakanin ninyo ito ay gawin sa pag-aanak-anak sa akin. At ngayon din na natapos ang hapunan ay hinawa kanyang kalis at muli kang kinasalamatan Ama. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan na sa inyo sa lahat ay mabubuo para sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aanak-anak sa akin. Kasama niya sa Kanya, O Diyos amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdaran sa isang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Panginoon, hindi pa karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas, ipagkaloob mo ang pasyang magbabagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At naway pagpalain kayong lahat ng mga pangyayari Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong makayakan at labing maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon. Dahil siya nilikha na lahat ng bagay dito sa mundo. Sa pagsapit ng dilim. Ayun mga para, tapos ng ating banal na misa, no? At patuloy pa din ang paggagawa ng simbahan mga kaparno. Bali yan, nais na yung bubong mga kaparno. At siguro sa mga susunod na mga video natin is siguro may upgrade o may pagbabago na ulit dito mga kaparno. At ayun lang mga kaparat, sana nakapakinig kayo ng misa mga kaparno o ng homilya mga kaparat. Natuto tayong lahat mga kaparno. At ayun lang mga kaparat, maraming salamat sa umabot hanggang dito sa dulo mga kaparno. Solido kayong mga kaparat. Yun lang mga kaparat.
sana nasimba at na ano kaya nagala mga par, no. At mga par, sunod na lang ulit mga par, no. At tignan natin yung ano, papakita ko sa inyo yung ano mga par, no, yung pinaka-update ng simbahan natin mga par, no. At mga par, peace out and yup.